Grabe, eto na. Unang oras at araw ng opisina sa gobyerno ngayong Pebrero, kahapon, ipinail ka agad po ang second impeachment laban kay Sara Duterte. Ito, pakinggan po ninyo ang Makabayan Black. Sila yung unang-unang nag-file ng second impeachment. Matindi nga po ito, talagang inunahan nila ang kahit na sino. At may paliwanag dito ang grupo ng Makabayan Black na pinangunahan ni Atty. Nery Colmenares sa pagkukwenta nila na kailangan i-file na at ginawa na nila ngayon. Pakinggan po ninyo ito. Kongreso minsan, 3 araw na nagsisesyon, pero 1 araw ang bilang pag hinihinto. Ayan o. Na-file na po. Sa kanila, based sa decision na to, hindi, bibilangin namin yun na 3 days. Kaya ngayon, January 15, nag-lapse ang 1-year bar. Ayun. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision. Kaya ngayon. Lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15. At ito ngayon yung pinaka-opportune moment para sa amin para i-file yun. Ayun. So we're following the Supreme Court decision. We're following the Constitution and the rules. Kaya in this case, tamang-tama ang pag-file nitong complaint na ito. It is within the Supreme Court decision and after the 1-year bar. Okay na po? Okay na. Alright. Okay. Ayan o. May tanong pa po? Ayan o. Press conference po kasi dahil pinail na. Talagang inagapan ang agang ginawa nitong mga Makabayan Black. Ayan o. Nag-press conference ka agad, sabay pa yung impeachment. Ayan o. At hindi Makukuha ang 1/3 at mapabibilis ang transmission sa Senado at makapagsisimula na forthwith ang trial na naunsyami. So finally, dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara sa lalong madaling panahon. Lisa. Bilang mga ordinaryong mamamayan, talagang in the future mahihirapan kami sa pag-file ng impeachment complaint kasi pabago-bago yung rules. Yung isang nagbago kasi dito, yung pagtatakda kung kailan yung filing at saka kung kailan yung initiation. Iyon dinefine ng Supreme Court. Nasa tingin namin, dapat Kongreso Si Lisa Masa yan. ang magdidefine. Ayan o. Ay, dali. Ayan o. Pwede ba tayo mag-agit? Oy, pati-picture lang tayo sa Ayan o. Nag-ano ho. Ay, notaryo. Hello. Arnie, salamat! Ayan o. Talagang ginawa na po. Tayo. Kala natin hanggang Friday pa eh. Yun! Ngayon pa lang. Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Ayan o. Pwede na yung complaint? Ayan o. Hindi naman makikita. Okay. Yung dokumento. So, paano nga yan? Press conference ka agad. Declaration ng pagkapal. Ayan o. Ayan na yung dokumento. Yan, may hawak na. Impeach. Impeach, Sara na. 1, 2, 3. Ayan o. Impeach. Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Ayan o. Ayan o. Lahat ng sangkot! Dapat managot! Dapat Hindi. managot! Lahat ng sangkot! Ayun. Ayan na. Nadinig po ninyo yan. Yan po yung Makabayan Black. Civil society or marginalized sector. Magkasama na yan. Kasi may congressman dalawa yung congressman Si Congresswoman Go, yung Kabataan Party List, at saka si Congressman Tino, yan ho yung mga nag-endorse. Si Atty. Colmenares, Nery Colmenares, yung abogado, siya po yung nagpapaliwanag doon sa kwenta na nung papalang January, natapos na yung 1-year bar, yung ban sa 1 year. Kaya tamang-tama, ngayong February, ginawa na nila. Akala nga natin February 3 o February 6, hindi pala.
Kahit pala nung last week ng January, pwede nang i-file. Pero minabuti nila ngayong January, ipinail at nang pasok na pasok. Ito nga sa tinatawag na 1-year bar. Na yun, ayan na. Yung sinasabi nating ilang araw na at linggo na kung unconstitutional yung proseso, ulitin natin proseso yung unconstitutional na sinabi ng Supreme Court. Doon sa unang impeachment, walang sinabi ang Supreme Court na walang ebidensya. Walang sinabi ang Supreme Court na hindi dapat ma-impeach si Sara. Walang ganon. Panlilin lang yung ginagawa ng mga vlogger at mga Duterte camp na dismiss na daw ito, bakit ipapile pa? Kalokohan yun, hindi nyo kasi alam ang ruling. Walang sinabi at walang karapatan ang Supreme Court na sabihin walang ebidensya laban sa impeachment kay Sara. Ang trabaho ng Supreme Court ay alamin kung tama ang proseso at implementation ng batas. Nakita ng Supreme Court mali ang proseso, yun ang labag sa batas. Yun ang unconstitutional. Yung ebidensya at yung pagpapile ng impeachment laban kay Sara, hindi sinabing bawal kasi nasa batas yun. Malinaw nililin lang kasi kayo ng mga propagandista ng kampo ng mga Duterte na pinapalabas wala ng impeachment kay Sara dahil meron ng ruling ng Supreme Court. Hindi po. Buhay na buhay ang ebidensya. Buhay na buhay ang mga complainant. At yan nga, ginawa na, pinail na. Yan ang pagpapatotoo. Walang pwedeng magbawal na mag-file ng impeachment laban kay Vice President at impeachable official ng bansa. Kahit Korte Suprema, hindi lang pwedeng ipagbawal yan. Kanilang titingnan. Pag tama ang proseso, walang problema. Pag mali ang proseso, ayun ang sinasabi nilang labag sa batas. Pero ulitin ko walang sinabi ang Supreme Court na hindi dapat ma-impeach si Sara. Walang sinabi ang Supreme Court na walang ebidensya laban kay Sara o mahina ang ebidensya. Hindi sila nakatingin sa ebidensya. Yung proseso kung paano nagsimula ang impeachment complaint ni Sara noong 2024 at naipasa sa Senado ang Article of Impeachment na ayon sa Korte Suprema, mali ang proseso kaya labag sa batas. Kaya yung ebidensya noon, nadagdagan pa. Kasi nga po yung Madriaga na sinumpa ang salaysay, Ramil Madriaga, kailang kaalyado ay mukhang ginamit na rin. Nako, ayan na sinasabi natin. So yan ang proseso ng ating batas. Yan ang proseso. Hindi pa natin pwedeng sabihin guilty, ipinail pa lang. Magkakaroon po ng hearing, magkakaroon ng trial. At sa tingin ko ay talagang kaabang-abang. Sino kaya ang mai-impeach ngayon taong ito? Sino ang matatanggal? O tama ba yung plano ng iba? Magre-resign na lang kaysa matanggal? Para pagka nag-resign, pwede pang tumakbo sa eleksyon. Pag na-impeach, ay wala na. Sarado na talaga. For information, for education only. Ang aking mga opinyon at mga binabalita ay base sa katotohanang nangyari at nangyari na at mangyayari pa.